Okay. Okay po mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, matagal po akong nawala kasi dumating yung mga kapatid ko, tsaka nagkaroon ng mga issue sa aking kapaligiran, lalo na dito sa mga gamit ko sa pag-vlog. Hindi pa nga ayos eh. Hindi pa lahat maayos. Anyway, nakakapanghinayang nga po kasi this past few days and weeks, ang dami pong mga maiinit na issue. Sayang nga hindi ako nakapag-vlog eh. Ang dami talaga, araw-araw hanggang ngayon. At alam na ninyo kung anong mga issue yun. But anyway, balikan ko po, kahit na ito ay kumbaga isyung malamig na, isyung bahaw na, pero gusto ko pa rin po kasing magpahayag ng aking opinion tungkol sa isyung ito. Ito po yung tungkol sa issue ng ating Golden Boy Olympian at yung issue sa kanyang pamilya. Well, natural naman po yung mga issue sa loob ng pamilya, kaya lang iba kasi yung sa kanila dahil sikat sila na tao, kaya napagpipiestahan ng gusto. Ngayon, alin po ba dito yung medyo issue na dapat pag-usapan? Ako ang gusto ko pong talakayin tungkol dito ay itong, yun nga pong naging misunderstanding between the mother and the son. Yung si Mrs. Angelica Yulo at si Carlos Yulo and the girlfriend. Well, may mga magulang din po talaga na medyo atribida, no? Lalo sa mga nanay, pagdating sa pera ng anak, na medyo napapakialaman or minamaneho. Minsan akala nung nanay tama siya na minamaneho niya, minamanage niya yung pera ng anak. Minsan yung mga magulang may magandang intensyon, di ba? Para sa pagmamanage, para sa pagpapalago ng pera ng anak. But then, magandang intention yun. Kaya lang, kumbaga, according to the son nga, kay Kaloy, medyo hindi maganda yung naging pamamaraan ng nanay sa pagmamanage ng pera niya. And after all, nasa edad na rin po si Kaloy. Pero kung maganda ang samahan ng pamilya na magulang, kahit nasa edad na at pwede nang magdesisyon, mag-manage ng sarili niyang earnings yung anak, siyempre nandoon pa rin ng hindi naman dapat masamain ng anak yung pakikialam ng magulang, di ba? Mga magulang. Parang naalala ko tuloy yung istorya nitong yung mag-inang Sarah Geronimo. Di ba? Parang Sarah Geronimo 2.0. Okay. So, yun po. Pagdating sa pera, siguro ko po kasi kaya napakialaman ng nanay yung pera at nagasta-gasta ng medyo hindi nagpapaalam doon sa anak. Siguro medyo, baka naman kasi galing sila sa hirap. Kasi minsan yung pag naging mahirap ka at nakakita ka o nakahawak ng malaking pera bigla, yung parang nabibigla ka, di ba? Na nakakapag-gasta ka ng walang kontrol. So, ganun po siguro. Dahil sa siguro na-overwhelm yung nanay
ni Kaloy, kaya ganon. At hindi na niya namalaya na nasa maling landas na pala siya. At hindi niya tiningnan o inisip kung ano naman naging damdamin ng anak. Na according to Kaloy nga, pati daw yung kanyang allowances ay napakialaman. Well, hindi na po tama yun kahit na magulang po tayo, di ba? Ngayon, lalo pa na ngayon, sobrang laki na po ng kinikita ni Kaloy, ano? By the millions. Hindi lang basta milyon. Multi-millions. Kaya lang, para sa akin po, yung nangyari na kahit nagkaganon na napakialaman nung magulang yung pera niya, kung tutuusin, yung perang nagalaw nung nanay niya ay maliit kumpara dito sa natatanggap niya sa ngayon. Kaya sana siguro ipagpatawad niya na yun. 'Di ba? Ipagpatawad niya na. Kasi nanay naman niya yun eh. Tsaka hindi naman siguro ginasto sa masamang bagay. Hindi naman siguro, 'di ba? Baka nagastos din para sa pamilya. Yun nga lang, hindi nagpaalam, pinakialaman. Pero now, sana naman kalimutan na niya yun kasi after all, ikumpara sa natatanggap niyang blessing sa ngayon, sobrang maliit naman yun ikumpara sa milyones na tinatanggap niya. Okay. Binantayan ko po inabangan ko yung pag-guest nila doon sa Malacanang nung anong tawag doon, yung grand welcome para sa mga athletes ng First Family nila PBBM. Tiningnan ko yun. I was wondering kung present kaya kako yung magulang. Tapos yun nga, nung makita ko nung umakyat na sa stage para tanggapin yung kanyang reward, bigay ni Pangulong Bongbong Marcos, wala po yung magulang. Ang nandoon lang yung coach niya ba yun, o advisor, at saka yung girlfriend. Medyo medyo sumama yung loob ko para sa magulang. Kasi, napakalaking bagay po ng okasyon na yun. Biruin mo, makakaharap ninyo yung presidente sa loob ng Malacanang. Ang tanong ko, hindi man lang ba inimbita ni Carlos Yulo yung kanyang magulang? Kahit na yung kapatid man lang, o yung tatay, kung ayaw niyang makita yung pagmumukha nung nanay niya. Kahit yung mga kapatid. Biruin mo, malaking okasyon po yun, lalo para sa akin, hindi ba siya nahiya kay President Marcos o doon sa mga taga-Malacanang, kay First Lady? Hindi ba siya nahiya nun? Although alam ng lahat yung issue, it's a open book already. Pero parang hindi po maganda tingnan, hindi maganda sa paningin ng publiko na wala yung magulang doon sa okasyon na yun. Siyempre, kahit paano yung magulang, kahit na nagkamali man yun, yung magulang, siyempre, nangangarap din naman yun sa ganung klaseng okasyon na makakadaupang palad mo yung Pangulo ng bansa. At yung honor and pride na mararamdaman mo during that occasion. Alam niyo, sumama ang loob ko dun eh. Hindi ko nagustuhan yon na hindi present yung magulang. Kahit po may alitan sila, dapat nandoon yung magulang.
Bakit yung girlfriend lang ang nandun? At saka yung advisor, yun yata ang tumayo na magulang, yung kanyang advisor ba yun? O coach, I don't know kung sino yung nandun na isa. Ano ba? Ang tanong ko, para doon sa okasyon na yun, para bang ipinagpalit na ni Yulo, yung magulang niya, yung pamilya niya, doon sa girlfriend niya. Naintindihan natin na mayroon siyang damdaming nasaktan with regard to sa mga hindi magandang binanggit ng nanay niya tungkol sa girlfriend niya. Pero it's a shallow reason. Hindi po maganda sa paningin ng publiko, lalo na sa mga magulang na nagpakahirap na magpalaki ng mga anak na ganun. Wala sila dun. Alam nyo, sabihin pa nating may alitan, may conflict sa loob ng pamilya, pero during that special occasion, dapat inimbita yung magulang. Nandoon dapat, hindi yung girlfriend lang. Parang masyado namang sabihin na natin na, okay, mali yung nanay, may mga sinabing mga mabibigat tungkol sa girlfriend. Eh bakit? Yung girlfriend, outsider the family yun eh. Outside the family. Sabi, sige, mahal mo. Nasaktan ka, mahal mo. But yung nanay, my God, parang ipinagpalit yung nanay sa girlfriend. Hindi po maganda eh. Hindi maganda yung attitude or yung naging desisyon ng dalawang ito, both Carlos Yulo and the girlfriend. At sa pagkakataong ito mga kababayan, alam niyo, pag may conflict po sa loob ng pamilya, sa ganito ka-close, magulang at anak, na ang dahilan ay yung outsider, yung girlfriend in this particular situation, ang outsider ay yung Chloe, yung girlfriend. Siya yung dahilan isa sa dahilan ng pagkakaroon ng alitan nung mag-inang Kaloy at nung nanay. Alam nyo, sa totoo lang, sa kulturang Pilipino, kapag may sitwasyong ganyan, usually at dapat, ang magiging middleman, ahente, agent of peace, ay yung taong dahilan ng kaguluhan, which is yung girlfriend ni Carlos. Siya dapat ang gagawa ng paraan na magbati yung dalawa, yung mag-ina. Siya dapat, di ba sa mga magbibiyanan, usually ang mga magbiyanan hindi nagkakasundo. Because of the other party, the outsider party. But usually, para mawala ang conflict sa loob ng pamilya, usually, at dapat, ang gagawa ng paraan para magkaroon ng peace, magkabati yung nag-aaway, yung dahilan at yung outsider. In this case, si Chloe dapat ang gagawa ng paraan na paglapitin yung Carlos, boyfriend niya, at yung nanay nito. Halimbawa, siya lang po ang makakapagpalubag loob dahil mukhang kontrolado din naman niya yung damdamin. Tingin ko nakokontrol. Ibig ko sabihin, kapag sinabi ni Chloe na, wag namang ganyan, Kaloy. Imbitahin natin yung mami mo. Kasi masamang tingnan. Hindi maganda na ako lang ang nandiyan, yung pamilya mo wala. Talaga po, para sa akin, napakapangit tingnan. Hindi maganda. Hindi po kasi ganyan ang pamilyang Pilipino eh. Hindi ganyan ang kultura natin. Palibhasa kasi itong girlfriend niya. No, I'm not against the girlfriend. Ang naiinis ako dito sa nangyari, siya ang dahilan ng pagsama ng loob ni Kaloy sa nanay niya.
Yan kasi mahirap eh, iba na ang kultura eh. Wala na kay Chloe yata yung Pinoy culture. Alam nyo dapat sa mga foreigner or mga Filipino blood na mayroon ng foreign culture sa kanilang dugo, ay dapat pag-aralan pa rin nila yung original, traditional Filipino culture kung gusto nilang magkaroon or mapasali, gusto nilang pumasok sa pamilyang Pilipino. Hindi po ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, ako naiintindihan ko yung damdamin nung nanay. Kasi yung nanay ni Kaloy, ang tingin ko, siya ay isang, yung traditional, conservative na Pilipinong nanay. At sa mga Pilipinong nanay, o kahit sa anong kultura, yung nanay ay mahigpit yan sa pagdating sa mga love interest ng kanilang anak na lalaki. Natural yun. Natural yun. Protective masyado or possessive ang isang nanay. Kagaya ng tatay, possessive din pagdating sa daughters nila. Ngayon, hindi naman sa nagiging negative ako doon sa Chloe, no? Pero sa tingin ko talaga, hindi po katakataka na talagang hindi siya magustuhan ng nanay. Kahit ako. Sorry kahit ako. Sorry po, pero ganong klaseng, tingin mo ngayon, lumalabas-labas siya sa TikTok ba yun? O sa mga reels, sa shorts, videos, tapos parang sexy star. Nagtataka naman ako dito kay Kaloy. Pambihira. Kinakaya mo na magpo-post ng ganyan ng girlfriend mo? Well, medyo na-impluwensyahan na yata ng un-Filipino culture. Pasensya na po medyo kasi ako sa mga ganyan medyo sabihin nating conservative tayo. Ano pa kasi sa akin yung, kaya ako naiintindihan ko yung damdamin ng nanay. Kasi yung mga nanay na conservative, naiintindihan nyo ibig ko sabihin. Ganun. So ngayon nga, hindi ko talaga hindi ko rin feel ang ganong klaseng girl na hahalo sa isang Pilipinong pamilya. Medyo iba Iba. Hindi ko naman sinasabi na hindi magiging maayos na asawa at nanay yung si Chloe, pero basta, at first glance, first impression, kahit na ako, anak kong lalaki, ako yung nanay ni Kaloy, hindi rin ako boto. Sorry Hindi ganoon ang klase ng babae na dadalhin mo sa harapan ng nanay mo, ipapakilala sa nanay mo. Hindi. Sa isang Pilipinong nanay, no way. Pasensya ka na, Kaloy, kasi ang nanay mo conservative Pilipinong nanay. Hindi Australiana ang nanay mo, Pilipino. At ang tingin ko diyan, talagang hindi naman siguro sinasadyang kontrolin, pero dahil sobrang baliw, tingin ko lang, baliw na baliw itong si Carlos Yulo dito sa girlfriend niya. Kaya in that way,
unintentional yung nakokontrol. Unintentionally. Yun. At ito nga po, wala pa kasi akong inihintay ko na magkaroon ng balita, update, tungkol sa nagkabati na ba yung mag-ina, nagkabati-bati na ba yung pamilya Yulo. Wala pa akong naririnig, wala pang update. Ang nakikita ko madalas yung girlfriend ni Kaloy na nagpo-post ng napaka-sexy, super hot. My goodness. Kahit na ako ang nanay, ayoko na ganun ang maging girlfriend ng anak ko. Oo, maganda, sexy, pero parang hindi kasi ganun yung klase ng babae iaakyat mo para ipakilala sa iyong ina. You know what I mean? Sorry Baka sa inyo pasado, sa akin hindi. Oh, ganun lang. At yun nga, ang ibig kong sabihin, dapat, kung matino namang babae itong Chloe na ito, siya dapat ang gagawa ng paraan para magkabati yung mag-ina. Di ba? Do you agree with me? Or not? Hindi ba? Siya dapat. Or parang, ang tingin ko parang okay lang sa kanya, parang natutuwa siya na, according to the mother nga, parang inilalayo ni Chloe yung damdamin, inilalayo si Kaloy sa kanila. Ito na yung proof, yung okasyon sa Malacanang. Para sa akin, that is one proof na inilalayo. Hindi man sinasadya, hindi man niya sadyang gawin, wala siyang ginagawang aksyon para pagbatiin yung mag-ina. Naintindihan nyo? Ako, masama ang loob ko na makita ang ganito. Kasi kahit sabihin pa na naging gastadora yung nanay doon sa pera ni Kaloy, bakit? Ano naman, nanay siya Siya yung nagbuntis, nagdala sa sinapupunan, nag-aruga, nagluwal, nag-aruga, nagpalaki. At nung panahon na nawawala na gusto nang sumuko, nahihirapan at nalulungkot itong si Carlos Yulo nung nangdoon siya nagtitraining sa Japan. Gusto nang sumuko, gusto nang umuwi. Sino ang sa kanya? Nagkumbinse na ituloy yung pangarap niya. Di ba yung magulang niya? Kung may nagawa sa buhay niya, sa karir niya itong Chloe, na kailan lang naman dumating sa buhay niya? 3 years? What is 3 years against 24 years? Yung magulang, all the while since your birth, nandiyan dyan nakaalalay sa'yo. Pero itong girlfriend mo, 3 taon pa lang sa buhay mo, iyon na ang inspirasyon mo? Oh my God. Excuse me. Dito po, ngayon, ang mga tao kasi nabubulagan sa success na natamo ni Carlos Yulo. So parang hindi nila nakikita yung itong ganitong klaseng negativity. Alam mo, napagkukumpara ko tuloy siya, si Carlos Yulo, nakukumpare ko siya kay Manny Pacquiao. Look at Manny Pacquiao. Yung relation niya sa kanyang ina, si Mami D. Diba? And also, hindi ko maiwasang i-compare itong si Carlos Yulo kay Cristiano Ronaldo. Diba? Yung was he Brazilian? Brazilian ba yun? I don't know. Yung Latin na football player na napakayaman at napakasikat. Tingnan mo kung gaano niya mahalin yung kanyang ina. Kaya niyang ipagpalit yung girlfriend niya
or asawa niya in favor of his mother. Ganon siya katindi magtanaw ng utang na loob sa kanyang ina. Para kay Cristiano Ronaldo, yung nanay niya, yun na ang kasama niya nag-aruga sa kanya since birth. At hindi niya kayang palitan yung ina. Nag-iisa lang ang ina, while according to him, sa kanyang reasoning, ang girlfriend kayang palitan kahit ilan. Pero yung ina, never. Sana ganun ka, Carlos Yulo. Tingnan mo, basahin ninyo ang buhay ni Cristiano Ronaldo. Ang layo. Ang layo mo. Ang layo mo. Kahit ang taas ng talon mo, Carlos Yulo. Pag ganyan ka ng ganyan sa nanay mo, ewan. Ewan lang sa mga darating na panahon kung makatalon ka pa. Nakakainis eh. Hindi ko po gusto yung ganitong klaseng pagtrato sa ina. Anyway, may dalawa pa namang anak itong Mr. and Mrs. Yulo na mga super gymnast din, na pang gold medal din. Sana naman po, Mrs. Angelica Yulo, maging leksyon na po sa inyo itong nangyari sa inyo ng iyong anak na si Carlos. Huwag nyo na pong pakialaman ang pera ng mga anak mo. Or kung pakikialaman nyo man, para i-manage ito, i-manage wisely para sa kanilang kinabukasan, gawin nyo na ng maayos para hindi kayo nagkakagalit. Magpapaalam ka. Kasi kahit papano, yung anak nyo naman ang naghirap doon para kitain yung pera niya. I'm just being fair to both. Magagaling yung dalawang kapatid ni Carlos Yulo. So, kung si Carlos Yulo man ay hindi na lumingon sa kanyang pinanggalingan, dahil mukhang natalian na siya sa lieg nitong Australianang ewan. Hindi ko gusto yung itong girlfriend niyang Chloe eh. Parang totoo yung sinasabi ng nanay eh. Ikaw dapat, Chloe, ang gagawa ng paraan na magkabati yung mag-ina. Hindi yung parang sinusolo mo. Sinusolo mo eh, yung tao. So, yun lang po mga kababayan ang gusto kong sabihin. Itong mga kababayan natin, mga Pilipino, nabubulagan kayo sa, okay, parang si Manny Pacquiao yan, Filipino pride. Inilagay tayo sa pedestal ng karangalan. But then, napaka-negative po talaga nitong ginagawa ni Carlos na pagtrato niya sa kanyang nanay, sa kanyang magulang. Hindi maganda. Sana gayahin mo si Cristiano Ronaldo at si Manny Pacquiao. Yun lang po mga kababayan. Magandang gabi. Okay. Bye.